Lumalabas po sa autopsy report po na kinonduct po ng forensic group na si Police Sergeant Santiago ay namatay po. Ang kanyang naging cause of death po ay yung gunshot wound po sa chest, particularly dito po sa left side po ng kanyang katawan, at naapektuhan po yung lungs at yung aorta po niya, kaya medyo fatal po yung naging tama po niya. Kumpirmado na baril ng isang patrolman ang nakasugat kay Police Chief Master Sergeant Eden Acad at nakapatay kay Police Staff Sergeant Nelson Santiago sa isang rescue operation sa Angeles, Pampanga noong August 3. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inamin ng patrolman na ang gamit niyang 5.56 assault rifle ang nakatama sa dalawang kasamahang pulis na ikinasugat at ikinamatay ng isa sa mga ito. Sa investigation po ng AKG, ang lumalabas po ay nung pasukin na nga po itong apartment na pinagdalhan po nitong dalawang Chinese national, ay nagkaroon po ng clearing operation. At during the clearing operation ay yung SOU po ng AKG ay pumasok na po sila, subalit yung perimeter po na team na nandoon po yung team po ni Santiago at yung isa pa pong nasugatan at yung isa pa po kanilang team leader, bali tatlo po sila na pumasok dito sa may madilim na area. So ito pong member po ng entering team ay nakita po yung baril. May nakitang baril na nakatutok po at accidentally ay napindot po niya yung trigger. Una umanong tinamaan si Police Chief Master Sergeant Acad sa tagiliran, subalit tumagos ang bala at pumasok sa katawan ni Police Staff Sergeant Santiago na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Na-inquest na po ito at sinampahan na po siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury, at kasalukuyan po siyang nakakulong sa anti-kidnapping group po. Bukod sa patrolman, kasama din sa iimbestigahan ng PNP ang team leader ng grupo at iba pang tauhan na kasama sa isinagawang police operation. Imbestigahan din po kung nagkaroon po ng operational lapses. So titignan natin kung may pagkakamali ba sa naging manner ng entry ng mga pulis, bakit nagkaroon ng ganong pangyayari na namatay yung isang pulis natin sa isang yung friendly fire. So titignan ngayon yan kung nagkaroon ng pagkukulang yung team leader in terms of planning, yung paano yung magiging entry and assault doon sa rented apartment kung asaan yung i-rescue ng mga biktima. Ang PNP Internal Affairs Service nagsasagawa na rin ng motu proprio investigation kaugnay ng insidente. At the worst case scenario, yung pulis natin ay naharap naman yan siyempre sa pinakamabigat na offense, yung grave misconduct. Pero kapag ito ay inugnay mo sa isang krimen, ang baksak po nito ay homicide through reckless imprudence. Na ang penalty lang naman nito is 4 months all the way to 4 years. Yun ang penalty sa criminal o sa RPC, Revised Penal Code. Pero administratibo, ang pinakamabigat na parusa na ibibigay namin, siyempre dahil grave misconduct, ay summary dismissal. Tiniyak din ni Attorney Dulay na walang mangyayaring whitewash sa isinasagawa nilang investigasyon at handang panagutin ang mapatutunayang nagkamali. There are a lot of pieces of the puzzle that we need to put together first. So, para malaman natin ano ba talaga nangyari, pero ang sinisigurado ko, walang whitewash na mangyayari dito. At kung may mananagot, pananagutin natin. Bunsod ng insidente, ipinasisilip naman ni General Marbil ang police operational procedure sa kung anong kalibre ng armas ang dapat na gamitin kapag nasa close quarter battle ang operasyon. Yung mismong sina Acad, sina Santiago ay wala pong mga bullet vest. Kaya talagang medyo yung matindi po yung tama. Imagine niyo 5.56 Armalite po, talagang tatagos po yun. So yun yung mga imbestigahan po natin. At the same time, sa mga ganung bang rescue operation, may utos na rin ang ating Chief PNP na pag-aralan at bakit kailangan ba talaga sa mga ganung close quarter battle o CQB point of entry, dapat ba mahaba ang gagamitin or mahaba or yung type ng bala, kasi napaka-fatal po nung 5.56. Matatanda ang nasawi si Police Staff Sergeant Santiago at nasugatan naman si Police Chief Master Sergeant Acad sa rescue operation sa dalawang babaeng Chinese national na dinukot ng mga kapwa Chinese sa Angeles, Pampanga noong August 3.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.